Ayon sa tala ng DOH o Department of Health, 32 bakwit na ang nasawi sa evacuation centers habang nasa 40,000 naman ang nagkasakit. Para hindi na lumobo pa ang bilang na ito, magtatayo raw ang gobyerno ng temporary shelter. Samantala, sinimulan na ang pagkolekta ng mga DNA sample para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga bangkay na narecover sa Marawi. Live mula sa Iligan City, may report si Ivan Mayrina. Ivan. Kara, tulad ng nabanggit ni Mary kanina, bukas ay maglilimampung araw na itong krisis sa Marawi at sa panahong iyon ay daan-daan nang namatay sa puwersa ng gobyerno at ng mga teroristang Maute ISIS. Pero ang lumalalang problema ngayon, Kara, ay ang sitwasyon ng daan-daang libong bakwit na naiipit sa bakbakan. Umiiyak at nanginginig. Sa ganitong kalagayan, inilarawan ni Kayamo Ramiraato ang pagdaan ng isang ligaw na bala, ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo. Isilang si Miraato sa 200,000 taga-Marawi na napilitang lumikas at ngayon magdadalawang buwan ng bakwit sa Provincial Capital Complex ng Lanao del Sur. Talagang kawawa naman kami. Hindi kami doon namamatay sa mga barangay namin. Dito talaga kami paano namamatay. Ano man ang gagawin namin? Ayon sa Department of Health, maliban sa daan-daang namatay, sahanin ng mga sundalo, sibilyan at terorista, may 32 na ang nasasawi sa may 82 evacuation center sa buong Lanao del Sur at Lanao del Norte na ikinamatay, stroke, diarrhea at pneumonia. Karamihan naman sa may 40,000 bakwit ang may upper respiratory diseases. Sakali ma-peaceful, wala kaming babalikan. Alam namin na hindi pa namin napuntahan o nakita kaming mga kabahayan. Pero sa ngayon, parang wala na eh. Araw-araw, puro putukan, bumbahan, ganon. Paano na ang aming anak buhay? We're dealing with 400,000, almost 400,000 IDPs. Most of them are now having a problem with in terms of sanitation, in terms of ang health security nila. So it's really massive, no? It's really a humanitarian crisis. Isa sa mga binibigyang prioridad ang pagtatayo ng transitional shelter sa barangay Sagunsungan. Sa 11 ektaryang lupain ito, magtatayo ng mga pansamantalang tirahan para sa may 3,000 pamilya habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng Marawi. Ang kailangan nating i-decongest dito actually yung most affected, yung mga nasa evacuation center. Hoping to make that as a 6 months to 1 year transition dwelling for many of the residents until such time that the areas that they used to live will have been reconstructed and rehabilitated. Day 49 na ng krisis sa Marawi pero hindi pa rin tumitigil ang bakbakan. Sa litratong ito nakuha mula sa isang fighter plane ng Air Force. Kahit may kalayuan, maaninag pa rin ang pinsala sa sentro ng Marawi. Ang fighter plane ay kabilang sa mga nagbabagsak ng bomba sa pwesto ng Maute. Sa ganitong mga pambobomba, hindi maiwasang mapinsala ang mga paaralan. Sa inisyal na report ng DepEd, 10 public schools sa lungsod ang nasunog, nawasak at pinagnakawan. 22,000 mag-aaral naman ang apektado. Meron kami isang paaralan na ninakawan, they were looted. Rahman Pimping Maniri National Senior High School. Sa lawak ng pinsala, baka abutin daw ng 3 buwan hanggang 1 taon ang pagkumpuni sa mga nasirang eskwelahan na tinatayang aabot sa 800 million pesos. Kapag hindi na talaga kakayanin ng isang paaralan, we set up temporary learning spaces, we use tents at yung makeshift classrooms. Kasama naman sa mga isa sa ilalim sa psychological debriefing ang mahigit 1,000 guro. Sa barangay Buruon, Iligan City naman, inaalala ng ilang bakwit na mga kaanak nilang dinukot daw ng Maute. May 30 pa raw nang mawala ang asawa ni Nanette and Cabo na si Aris, isang welder sa Marawi. Nung sumiklab daw ang bakbakan, nagtago siya sa bahay ng amo pero pinasok ito. Sabi ng kasama niya, firing squad, Chunto. Hindi ko alam kung buhay ba. Sa pagsisimula ng DNA collection ng PNP Crime Laboratory, kabilang si Nanette at kanyang anak sa mga nagbigay ng buccal swab. Imamatch ang kanilang DNA sa DNA ng mga narecover na bangkay para malaman kung isa ba si Aris sa mga ito. Nagpakuha rin ng DNA si Mau Mau Mamayandeg na nawala naman ang tiyahing si Normalia. Kapamilya rin namin doon sa Marawi, doon siya naninirahan. Ngayon, nung hanapin namin siya, nung mangyari to, hinanap namin siya, wala po kaming communication. Sabi ng PNP Crime Lab, mas madali ang DNA matching kung kukunin ng sample DNA sa mga magulang, anak, asawa, lolo, kapatid at apo ng nawawala. Makakatulong din daw ang dental at fingerprint record. Dadalhin ang mga DNA sample sa Camp Crame para iproseso at i-match. Kadalasan is 1 month talaga na dapat matatapos kada examination. Kasi depende rin kasi kung anong klaseng sample yan.
Libre ang DNA processing. Sa ngayon, nakapagtayo na ng Missing Persons Center sa Barangay Buruon at Maria Cristina sa Iligan City at sa bayan ng Baloy sa Lanao del Norte. Magtatayo rin daw nito sa Marawi sa mga susunod na araw. Maaari rin namang dumulog sa PNP Crime Lab ng Region 10 para magpakuha ng DNA sample o kaya tumawag sa mga hotline number ng Antemortem Team. Kara, walang ibinibigay na deadline ng militar kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang military operations, pero ang mas malaki at mas mahirap na misyon ay kung paano babangon ng Marawi mula sa madilim na kabanatang ito sa kanilang kasaysayan. Kara. Alright, Ivan, ang isa sa mga minention mo na mga karaniwang sakit ng mga evacuees dyan, upper respiratory ailments, pneumonia, usually this is a consequence ng mga evacuation centers na masyadong siksikan. Madaling nahahawa yung mga evacuees sa isa't isa. Describe to us, pakipaliwanag sa amin, gaano ba kasiksikan yung mga evacuation centers ngayon dyan? Yung mga naikot ko so far, Kara, nakakadalawang araw pa lamang ako dito. Pero yung mga nakita ko, ang typical na classroom, magsisiksika ng hanggang 7 pamilya. And these are big families, 5 to 8 members. So, times 8. So, 48 na tao ang magsisiksikan sa isang maliit na kwarto. Tapos, ang problema pa, Kara, medyo maulan ngayon. Yung iba, may mga nakatent lamang. So you can imagine yung magiging sitwasyon nila doon. Right. Ang problema pa, Kara, maliban doon sa upper respiratory diseases, marami rin cases ng diarrhea dahil may pagkukulang daw sila sa malinis na tubig. Alright, so kulang ng supply ng malinis na tubig dyan ngayon, Ivan? Sa mga evacuation centers, Kara, nagkakaroon ng kakulangan. In fact, ang mismong Kapitolyo ng Lanao del Sur, hinahatiran din ng tubig ng, ng bumbero. So, yung supply ng tubig, dependent talaga sila sa ikot ng mga fire trucks. But of course, dahil sa dami nga rin ng mga gumagamit, may kakulangan pa nga actually sa palikuran, sa pangligo. So, yung lahat ng yan, it piles up. So, nagkakaroon talaga ng shortage sa clean drinking water at saka sa water for other purposes. So, sanitation and space ang malaking problema. Kailangan talagang i-decongest itong mga evacuation centers. Ngayon, ang sabi, magtatayo raw ng mga transitional shelters dito sa barangay sa Gunsungan. Kailan kaya ito maisasakatuparan, Ivan? Yan naman ang magandang balita, Kara. Ang promise ng ARMM government ay by Wednesday, mapafinalize ang planong ito. Kasi, Kara, ang pinagpipilian dyan, yung mga hard deflex type na medyo semi-permanent daw. With the assumption na tatagal itong rebuilding ng Marawi or yung mga tents na mas readily available at mas mura. Pero yung nakita natin kanina, Kara, talagang lantad yung lugar eh. Napakainit, kung mainit at kung umulan naman, talagang hindi maiwasang mababasa yung mga titira doon. Ang worry ng gobyerno, kung tent o kung hindi livable yung mga shelters na itatayo, mababaliwala. So by Wednesday daw, masisettle nila yan. And then pag nasettle, at pag nasettle na kung anong materialis ang gagamitin, ang promise ay within 30 days or within a month or less ay itatayo itong mga shelters na ito. At ito namang lugar na barangay sa Gunsungan, this is relatively safe naman. Para lang ma-appease yung fears ng mga evacuees. Alam naman natin maraming trauma na dinanas ang mga evacuees natin. Yes, Kara, itong lugar na ito napili precisely for that reason dahil nasa safe zone siya. Well, relatively safe zone dahil maraming mga stray bullets. Pero ito, relatively safe zone ito. It is found on the other side of the hill. Kumbaga, nasa kabilang dako siya kung saan nangyayari itong bakbakan. Kaya may assurance naman from the military na ito ay isang safe zone at pwede i-relocate doon ang mga residente. At isa pang dahilan kung bakit pinili yun ay medyo malapit. So hindi masyadong madidislocate, so to speak, itong mga IDPs. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.